Okay mga boss, welcome back at may gagawin tayong, tanggalin natin itong ano. May gagawin tayong X12 na car amplifier. Ang problema daw nito ay tawag dito. Hindi gumagana yung isang channel. So, ang game plan ko dito ay papalitan ko muna lahat ng mga kinalawang kasi nung binuksan ko, napansin ko agad yung mga kinakalawang na yung pyesa. Ayan po. Yan. Tapos kakalasin natin yung mga switch para malinisan or mapalitan na kung dapat palitan. Check din natin tong input. Pero unahin natin tong mga kinalawang kasi mukhang nabasa ata to nangyari dito. Ayan So marami-rami din kinalawang lalo na dito sa 101 at saka yung mga transistor niya. So itong mga pihitan niya nandito yung nakasakit dito. Ayan. Kakalasin din natin yan at papalitan natin kung sakaling sira na. So orderan natin to ng pyesa. Okay, so marami-rami pa pala dito hanggang dito, tapos ayan ayan. Okay, update ko na lang kayo mga boss pag so kalasin ko muna tapos hugasan ko. Okay mga boss, so nalinisan na natin kahit pa paano, medyo malinis na yan. Yung ditong kalawang nawala na kasi parang pudpud lang ata yung nahulog dito. Pero may mga dapat pa rin tayong i-check. Katulad nito. Yan, kakalasin natin yan tapos linisan. So from dito sa pinaka power supply section hanggang dito. Yung talagang literal na kalawang katulad niya na hindi na talaga nakaya ng linis. Talagang papalitan natin yan. Katulad nitong photocoupler na 817. Yan. Yan, papalitan natin yan. So simula tayo dito papunta doon. So isa-isahin ko na lang yan dito. Tapos yung mga hinang kasi may maluwag na ata dito. Sana ba yung nagalaw ko dati na may nagalaw ko dito na ito. Maluwag na rin yung hinang. Ayan So problema niya. Ayan. Okay. Yan. Mga boss, nasimulan na natin. Dito tayo nagsimula. Yan, inayos natin yung hinang dyan. Tapos dito yung mga capacitor. Ngayon, napansin nyo yung corrosion dyan sa board. Yan. So, sa pagitan ng mga transistor, dapat ma-address yan. Tika lang. Yung camera natin, ang dapat natin ma-address. Kasi mukhang hindi tumatama. Okay, so dapat yan mga corrosion na yan mga boss. Hindi lang dumi yan na parang nangitim. So nagkaroon na ng corrosion yung pagitan ng mga paa ng MOSFET ata to. Tama, MOSFET. O kung transistor man, dapat ma-check yan. Nagsisimula So nakakaroon na ng resistance pag kinig sa tester. Kailangan yan. Kasi pag hindi yan masikaso, bakya ba nga abutin dyan. Okay mga boss, update tayo. Bale, inisa-isa ko na to, konti lang naman pala yung Dadalawang transistor lang talaga to, nahulog na dun sa baba at yung isa. Tapos mga ceramic lang talaga dito, ni-review ko isa-isa, okay naman. So lipat tayo dito sa switch. Ito yung switch niya. Tinanggal ko tapos binabad ko muna sa gas. Yan. Titestirin ko isa-isa yan, ibabalik ko din yan. Pero tumigas na kasi. Ayan nag-stock up na. Yung iba gumagana pa. Yan, tumatalsik yan. Lagay nga natin dito. So itong iba tumigas na. Ayan, lumambot na rin. Kala ko tumigas. So lalaruin natin yan hanggang sa lumambot. Isa-isahin natin. Binabad natin sa gas kasi yung dito sa yung may bearing o may bulitas saka dito, kaya tumitigas siya pag kinakalawang yung pagitan dyan Tsaka check na rin natin yung contacts, baka naglulus. Then after nun, yung potentiometer nito andun sa kaha. Siguro
kalasin ko din yun para mapalitan. Yan, after ng mababad natin sa gas para mabawasan yung kalawang, follow up ng WD-40 para lumambot yung ano, o kumbaga dumulas yung switch. Ayan, gumagana na ako. Lagay natin dito sa register na ano, naka-buzzer mode tayo. So lahat to mga boss, na-testing ko na at ikakabit na lang natin. Din susunod ko yung potentiometer. Mga boss, ditong potentiometer pinagkakalawang na pala, oh. Pinasok na ng ano. Tiningnan ko sa online, may kamahalan din pala ang presyo nito. Pero in order na natin, ang value ay 100k, yan. 100k na apat, tapos dalawang 20k. So for the meantime, itatabi lang muna natin to habang in order pa natin yung pyesa. Tapos mag-repair muna tayo ng ibang unit, yung kasunod nito na 733. Yun lang muna. At in order natin na potentiometer sa online, yan. So buti na paaga yung ano. Kakatapos ko lang din gawin kasi yung ito, yung 733 na siningit muna natin kasi nagantay pa tayo ng pyesa nito. So ayan, malinis na yan. Kalasin ko na lang to, then ano ko na, ikabit na natin tong pamalit natin. Update mga boss, bali tinisting ko na to, umiilaw naman to. Tapos nagkabit tayo ng jack, kaya lang hindi tumunog. Nung sinukat ko yung supply, walang voltahe dito, umiinit lang to MOSFET. Tapos walang sounds. Tapos sinisir ko dito, parang may shorted, so kakalasin ko uli. May problema pa pala. Palit ang mga AutoSweep RFID tags. Magtungo lang sa mga tanggapang nabanggit para papalitan ang inyong mga sirang RFID tags. Okay na mga boss. Magagamit rin ang AutoSweep RFID mobile app para mag-load. I-download ang AutoSweep RFID mobile app sa Google Play Store at sa Apple App Store. Yung gamit ang AutoSweep RFID sa mga sumusunod na expressway, natin isa-isa. Southern Expressway, Star Tollway, Skyway System, NAIA Expressway, at Tarlac Pangasinan La Union Expressway. AutoSweep RFID rin ang gamit sa Muntinlupa Cavite Expressway. Bisitahin ang AutoSweep RFID sa website www.autosweeprfid.com para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa inyong account. Sundan rin ang kanilang official Facebook page na AutoSweep RFID. Okay, lipat natin dito. 02-531-88655 o mag-email. Lipat natin yung jack sa So ayos na mga boss. Ang nangyari dito ay iwan ko, kinalas ko lang tapos tinisting ko na na hindi nakakabit pa yung heatsink o itong pinakakaha, tumunog. Tapos dahan-dahan kong binalik siguro sa tingin ko baka may dumikit lang dyan o ano. So sa ngayon ayos na siya. Subukan nating takpan lahat tapos testing ko na lang uli.